Good morning, good morning. Si dating chairman dito sa Barangay 97. Si dating chairman Guillermo. Tsaka si brother Ricky. Yan. Dito tayo para magbasa ng Biblia. Yun ang layunin po na kada Sabado dumadalaw ako dito upang magbasa ng Biblia. Hindi upang magmarunong. Wala pong marunong sa atin, kundi ang Diyos lamang. Yan ang sabi ni Jesus. Diyos lang. Alam niyo po bilang mga tao, yun nga, nangyari nga ito. Sinasabi niya, ako hindi ko sinasabi, siya nagsasabi. Kasi sinasabi ko sa kanya, nito lang, bago tayo magsimula. Sabi ko, napakasipag mo sa Diyos ngayon. Ang sagot niya, ngayon niya lang nakilala. Kasi nung panahon na malakas siya, at nasa posisyon siya bilang chairman, siya may sabi. So, kailangan pa bang kailangan magkaroon tayo ng sakit para natin kikilalanin ng Diyos? Ganun po ba dapat? Hindi. Dapat hanggat malakas tayo, may kakayahan tayo. Yan. Ngayon lang ako nagising. Kumbaga, tulog pala siya. Ibig sabihin ng tulog sa Biblia, patay. Patay ang pananampalataya. Yan ang sinasabi na ni Santiago. Basahin nga natin, dadaanan natin. 2. Ano ba yan? Santiago 1:26 yata yun. Tingnan natin. Dito sa sulat ni Santiago, meron tayong babasahin dito. Ano po? Anong nakalagay? Patay ang katawang hiwalay sa espiritu. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang hiwalay sa mga gawa. Yang katawan, pag wala ng espiritu, nilayasan ka ng espiritu mo, ibig sabihin, bangkay ka na. Ito po yung pinaglalamayan at nililibing sa sementeryo. Ganyan ninalintulad po ang pananampalataya ng tao. Oo, nananampalataya ka sa Diyos, wala ka naman, hindi ka naman sumusunod. Walang kwenta. Kasi walang gawa. Yang gawa kasi, yan ang magpapatibay ng ebidensya. O, tignan niyo, yung kasaysayan ni, bago tayo dadaretso, hingin natin ng tulong ng Diyos, siyempre. Diyos yan eh. Mabuting bagay na lumalapit tayo sa Diyos upang siya pumatnubay sa ating gumabay. Ika nga, sa madalit salita. Panginoon Diyos, sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Upang kami po'y matuto, buksan ang puso at isip ng kaisipan ng mga tao, nanonood ng video, nakikinig. Upang lubos namin maunawaan ng iyong turo't aral. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito po Santiago 2:23. Natupad ang sinasabi ng kasulatan. Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos. At dahil dito, siya ay ibinilang na matuwid. Ang tawag sa kanya ng Diyos ay ang kaibigan kong si Abraham. 4. Diyan ninyo makikilala na ibinibilang na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang gawa at di dahil sa kanyang pananampalataya lamang. Dito, umalis. Oy, wala rito. Ay, yan mo nagagalit ka sa akin? Hindi ako nagagalit. Eh, ano yan? Sumisigaw ka.
may naghahanap ng tao rito. Kaya medyo sumigaw. Yung tao ayaw pumasok para magkaintindihan. So wala. Kaya baka sabi, oh, ba nagsisigawan dyan, may away. Hindi po. May nagtatanong, may naghahanap ng tao. Okay, tuloy tayo. Inaabala tayo. Ito po yung ebidensya. Kaya po naging matwid si Abraham at naging kaibigan ng Diyos si Abraham. Ito. Ulitin natin ha. Diyan ninyo makikita na ibinibilang na matwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at di dahil sa kanyang pananampalataya lamang. Pag may pananampalataya ka, May gawa. kailangan lalakipan mo ng pagsunod dyan, kaibigan. Ito yung gawa mo. Halimbawa, naniniwala ako sa Diyos. Mananampalataya ako sa Diyos. Pero yung gusto ng Diyos, ayaw mong gawin. Kaya yung sinasabi ni Santiago, patay ang katawan na walang espiritu. Patay ang pananampalataya ng walang Gawa. gawa. Kalagit na gawa. Ito yung magbibigay pruweba. Yung gawa mo. Parang ganito lang yan. Isa kang tatay, meron kang anak. Oh. Pag yung anak mo, nakikita nila, ang nakikita, yung tatay. Nagre-reflect sa kanya. Yung pananampalataya mo nagre-reflect sa pamagitan ng pagsunod mo sa kalooban ng Diyos. Kaya, napakaraming tao na ay, naniniwala naman ako sa Diyos. Ako'y nagsisimba naman ako sa Diyos. Ay ako, devotion ako ni ganito, ni ganyan. Hindi po gano'n. Sa Biblia po, merong sumisimba, nagsisimba sa Diyos. Pero nung sabi ni Abraham, mali! Okay, basahin natin. Ang sabi rito ay ganito. Ito. Sa Roma 10:1, 2. Mga kapatid, ang marudog kong dalangin, marudog kong nais at dalangin sa Diyos ay maligtas sila. Dadanga. Dalangin sa Diyos ay maligtas sila. 2. Mapapatunayan ko sila'y nagsisikap na maging kalugod-lagod sa Diyos. Subalit mali ang kanilang batayan. O, kita nyo? Sumasamba po ito. Ang gusto nila, maging kalugod-lugod sila sa harapan ng Diyos. Pero, mali ang sabi ni Pablo. Mali ang kanilang batayan. Dapat hindi po gano'n eh. Yung gawa mo, yun ang nag-represent sa'yo. Kung sino ka. Amen. Eh nakikita nila, palasimba ka. Pero nakikita nila sa barangay nyo, magulo ka. Yun ang ano, yun ang nagre-reflect sa'yo. Yung ugali mo, yung pagkatao mo, yung ginagawa mo. Kaya wag mong sabihin na may pananampalataya. Kaya dito mayroong tanungan dito. Sa panahon ni Abraham. O, tingnan pa natin ha. Ang binasa ko lang po yung uling portion kay Abraham lang. Pero bago doon, meron nangyayari. Ito ha. Dito natin basahin sa 18. Tuloy-tuloy lang. Ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa ako.
Sagot ko naman, ipakita mo sa akin ng iyong pananampalataya, walang kalakip na gawa. At ipakikita ko naman sa iyo sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. 19. Amen. Sumasampalataya ka sa iisang Diyos? Hindi ba? Mabuti yan. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nangangatal pa. 20. Ibig mo bang patunayan ko sa iyo? Angal, walang kabuluhan ng iyong pananampalataya, walang kalakip na gawa. Si Abraham ay kinalugdan ng Diyos dahil sa kanyang mga gawa. Nang ihandog niya sa dambana ang kanyang anak, si Isaac. Hindi ba? Yan makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at gawa. Naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Itong anak ni Abraham, unang-una, ang asawa niya Sarah, 90 anyos na, bahog. Si Abraham, 99. Matanda na, di ba? Nang dinalaw sila ng anghel ng Panginoon, ang sabi niya kay Abraham, magkakahanak ka. Ito pala si Sarah, nasa kabilang silid, nakikinig. Natawa siya. Magkakahanak ako? Matanda na ako? Hindi na ako dinadatnan? Imagine, kaibigan, yung edad na 90, sa tingin nyo, di ba? At si Abraham, 99. At nagkaanak siya. Si Isaac. Nangingin ng Diyos, ihandog si Isaac. Hindi po nagreklamo si Abraham. Chapter 22 ng Genesis ito. Itong kinukwento ko. Nang sinabi niyang ihandog mo ang iyong anak. Sinabi ba ni Abraham, ay hindi pwede. Kaysa isang anak ko, ihandog ko. Ang ginawa ni Abraham, tinawag yung mga katulong. Magdala kayo ng kahoy. Magdala kayo ng apoy. Tapos nagtanong ang kanyang anak, ang mga Abraham, saan tayo pupunta? Pupunta tayo sa bundok, sasamba tayo sa Diyos. Maghahandog tayo. Hindi niya alam. Merong kahoy, tatay. Merong apoy. Asan yung ihandog natin? Lakad sila. Nakarating na doon sa bundok. Inayos yung kahoy. Gumawa sila ng handugan. Muna, bato muna. Tapos kahoy. Tapos si Isaac, tinali niya. Iniga. Sasaksakin na lang ni Abraham ang kanyang anak, ang kanyang bugtong na anak. Tumawag ang Diyos, Abraham, Abraham, huwag mong sasaktan ng iyong anak. Ano yan? Pananampalataya, kaibigan. Diyan naging ganap ang pananampalataya ni Abraham. Dahil hindi siya nagreklamo sa Diyos. Nang sinabi ng Diyos, ihandog mo si Isaac. Hindi sinabi ni Abraham, hindi pwede. Kaysa isang anak, ihandog ko. Hindi. Sumunod na lang siya.
Kasi naniniwala si Abraham, kahit mamatay siya, si Isaac, muli niyang ibabalik. Paglingon ni Abraham, nakakita siyang isang usa. Nakasabit yung mga sungay sa isang puno. Yun ang kinuha, yun ang inihandog sa Diyos. Diyan po nagmula yung salitang, ang Diyos ang naglalaan. God will provide. Kaya dito po, pinakikita ng kasulatan, may kahusap. Ipakita mo ang iyong pananampalataya na walang kalakip na gawa. Ako pagkikita ko, mayroong kalakip na gawa. Yung gawa po natin sa Diyos, yun po ang tinitignan ng Diyos. Yun po ang bunga ng ating pananampalataya. Sinasabi mo sumasampalataya ka, pero hallelujah. Hindi ka naman tumutupad. Kailangan po, pag sinabi mong nananampalataya ka, at the same time, nagiging tama lang ang pananampalataya ng tao sa pamamagitan ng pagtupad o pagsunod. Tingnan natin dito sa 1:36. Ganito po naman ang mababasa. Ang nananampalataya kay Jesus may buhay na walang hanggan. Ngunit, ang hindi tumatalima kay Jesus, hindi magkakaroon ng buhay. Para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos, kaibigan, tumalima ka. Sumunod ka. Kasi, kahit nasabihin mo pa sa maraming tao, ako naman sumasampalataya eh. Hindi ka naman sumusunod. Eh kung wala kang pagsunod, itong sabi ng Diyos. Hindi magkakaroon ng buhay. Mananatili sa kanya ang puhot ng Diyos. Pag hindi po pala tayo susunod, ang Diyos ay napupuhot sa atin, kaibigan. Kahit sabihin mo pang deboto ka, kahit anong ikatwiran mo. Mga twiran ka na hanggang gusto mong mga twiran. Kaya kailangan, pag mananampalataya ka, kung nabubuhay ka sa bisyo, tigilan mo na yung bisyo. Kung naninigarilyo ka, huwag ka nang manigarilyo. Amen. Bakit? Ayon sa mga doktor, pag naninigarilyo ka, yun yung kantang, killing me softly. Patayin mo ako ng dahan-dahan. Ayon sa medicine, pag naninigarilyo ka, nababawasan ang buhay mo. At hindi lang yon, ikaw mismo ang papatay ng katawan mo, ng buhay mo, na binigay ng Diyos. Pag naninigarilyo ka, uminom ka pa ng alak, kaya nga po yung nabubuhay sa bisyo, pag sumampalataya ka na sa Diyos, sa pamamagitan ni Jesus, lahat ng bisyong yan bibitawan mo. Kahit na makinig ka pa ng makinig na salita ng Diyos, sermon na salita ng Diyos, kahit anong simbahan pa yan, kaibigan, pero nabubuhay ka pa rin sa bisyo. Pag namatay ka, pupunta ka sa apoy ng impyerno. Kasi kapag ang isang mananampalataya ay totoong mananampalataya, sumunod ka. Inuutos ba ng Diyos mabuhay ka sa bisyo? Hindi naman Meron ba tayong mababasa sa Biblia na magbisyo? Ang tawag nga dyan, bago ka ng taho. 2 Korinto 5:20. Kapag mananampalataya ka na, bago ka na, ibig sabihin, yung luma mo pagkatao, tinapon mo na.
Alam niyo po, yung iba kasi akala nila nabubuhay sila sa bisyo, ay mananampalataya sila, pero nabubuhay sila sa bisyo. Hindi po maganda yan. Tandaan nyo, hindi po pananampalataya yan. Nabubuhay ka kasi sa bisyo, kaibigan. Tignan natin ano. Ito, Ikalawang Korinto 5:17. Kaya't ang sino man nakipagkaisa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Siya bago na. Yung dating pagkatao mo, yung nabubuhay ka sa bisyo. Bisyo dito, bisyo doon. Nung tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay, sinuko mo ang buhay mo sa Diyos sa pamagitan ng pananampalataya mo kay Jesus, dapat. Ayan ang sabi niya, wala na yung dati mong pagkatao. Dapat hindi ka na nabubuhay sa bisyo kasi pag gano'n ang nangyari, ano sasabihin ng tao? Kunwari, pasimba-simba pa yan, pero demonyo pa rin. Di ba gano'n? Madali pong mamintas ang tao. Kaya dapat wala ng bisyo ang sino man. Pero yung bisyo Magkano sigarilyo? 10 piso. Bili mo tinapay, di mabubusog ka pa. Pag nanigarilyo ka, magkakaroon ka pa ng sakit ng kanser. May pera ka ba papagamot? Piperwisyon mo yung pamilya mo. Nasamantala ang pamilya mo, mahirap din ng buhay. Pero nung nagbibiso ka, sarili mo lang. Nung magkaroon ka ng kanser sa sigarilyo, pati pamilya mo, dinamay mo. Anong tawag dyan? Walang yaka. Di ba? Bato-bato sa langit, ang tamaan ikaw ngayon. Hanggang dito na lamang po, kaibigan, ng ating munting video. Ano? Salamat, Panginoon, sa iyong revelation sa amin. Sa oras na ito, salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Dito tayo sa Barangay 97, Sony, Disipuan, Tondo, Manila. Siya naman po si dating chairman, Saldanya. Si Brother Ricky po. Ano po? Stroke. Pare-pareho kaming stroke. Pero biyaya ng Diyos, kaya pa. God bless us all po.